Handang matakot sa apat na kwento ngayong gabi. Hating gabi sa Jollibee drive-thru. Alas 12 na ng gabi sa isang 24-hour Jollibee sa highway. Si Mark, isang crew, ay naka-duty sa drive-thru. Tahimik ang paligid. Madalang ang dumaraan na sasakyan. Habang nag-aayos siya ng mga order, biglang tumunog ang headset. Hello po? Isang chicken joy meal at pineapple juice? Lumingon siya sa labas, wala namang sasakyan. Akala niya nagloko lang ang system kaya inhanda pa rin niya ang order. Ilang minuto ang lumipas, may dumaan na puting kotse sa harap ng bintana. Nakababa ang salamin at sa loob ay may babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok, nakatungo. Inabot niya ang pagkain at bayad. Pero malamig. Parang yelo ang kamay. Pagbalik niya sa counter, ang kasama niyang crew ay nagtaka. Sino yung inabutan mo? Pag-check nila sa CCTV, walang dumaan. Pero malinaw sa camera, si Mark, mag-isa, inaabot ang pagkain sa hangin. Kinabukasan, nalaman nila na may babaeng namatay sa mismong spot na yun. Isang buwan na ang nakalipas. Nasagasaan na habang bumibili sa drive-thru. Sa likod ng Play Place. Si Carla ay madalas kumain sa Jollibee tuwing gabi pagkatapos ng trabaho. Isang gabi, napansin niya ang Play Place sa sulok. Madilim, walang laman, pero bukas ang ilaw sa loob. Habang kumakain siya, may narinig siyang mahina. Ate, laro tayo. Nilingon niya ang Play Place, may batang nakasilip sa slide. Nakatingin, pero maputla at tukuan ang damit. Lumapit ang isang crew, dala ang tray. Ma'am, okay na po ba kayo? Pag-ikot niya ng ulo, wala na ang bata. Kinabukasan, nakipagkwentuhan siya sa isang matandang crew. Dito niya nalaman 2 taon na ang nakalilipas. May batang naipit sa slide at namatay doon matapos mawalan ng bantay ang magulang. Mula noon, tuwing hating gabi, may bata pa rin nagyayaya ng laro. Ang babaeng nakangiti sa dilim. Si Mia ay isang call center agent na palaging umuuwi ng hating gabi. Isang gabi, dahil sa ulan, nagpasa siyang maglakad pauwi kaysa maghintayin pa ng matagal na taxi. Madilim ang kalsada, iilan lang ang dumaraan. Habang naglalakad si Mia, may narinig siyang mga yabag sa likod. Paglingon niya, may babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok, nakangiti. Pero kakaiba. Sobrang lapad ng ngiti at hindi ito kumukurap. Miss, may kailangan po ba kayo? Hindi ito sumagot. Nakatingin lang. Huminto si Mia at lumipat sa kabilang bangketa. Sumabay ang babae. Binilisan ni Mia ang lakad niya. Binilisan din ng babae. Hanggang sa tumakbo siya. Pero sa bawat sulok, nakikita niya ito. Palapit ng palapit. Pagdating sa isang saradong convenience store, doon siya nagtago. Pinatay niya ang ilaw ng cellphone at nakisilip sa maliit na bintana. Wala na ang babae. Huminga siya ng malalim hanggang sa may kumatok mula sa loob.
Huwag kang magtago. Nakita na kita. Nilingon niya ang loob ng tindahan. Nandoon ang babaeng nakangiti kahit sarado ang pinto at nakalak ang lahat. Kinabukasan, dahil sa takot ni Mia, hindi na siya pumasok sa trabaho. Kinausap niya ang kapitbahay at ikinuwento ang nangyari. Sabi ng kapitbahay, "May kwento kasi dito, 5 taon na ang nakalipas. May babaeng nabaliw sa kasadang yan. Gabi-gabi siyang naglalakad, nanghihingi ng tulong. Pero isang araw, nakita siyang patay. Nakangiti pa rin." Simula noon, gabi-gabi sa parehong oras, may estrangherang nakangiti sa dilim, naghahanap ng makakasama. Ang huling kwarto. Si Daniel ay isang sales agent na mahilig mag-road trip sa probinsya dahil sa trabaho. Isang gabi, inabutan siya ng bagyo kaya nagdesisyon siyang mag-check-in sa isang lumang motel sa gilid ng highway. Walang ibang kotse sa labas. Tahimik at tila matagal nang hindi dinarayo. Pagpasok niya, sinalubong siya ng matandang receptionist. "Isa na lang ang kwarto na pwede, sir. Huwag na po kayong lalabas kapag naka-check-in, ha?" Napailing lang si Daniel at tinanggap ang susi. Pagpasok niya sa kwarto, may kakaibang amoy. May lumang aparador at may malaking salamin sa dingding. Habang nag-aayos siya, bigla niyang naramdaman na may malamig na hangin na dumaan. Akala niya bukas ang bintana, pero nakasara ito. Nang patayin niya ang ilaw para matulog, nakarinig siya ng mahihinang yabag. Binuksan niya ulit ang ilaw. Wala naman. Nang sumilip siya sa salamin, may nakatayo sa likod niya. Isang lalaking walang mukha. Napabalik siya sa kama at nagtakip ng kumot. Buong magdamag, naririnig niya ang bulong. "Huwag ka sanang umalis. May kasunod ka na." Kinabukasan, nagmamadali siyang nag-check out, sinabi niya sa receptionist. "Grabe po, may kakaiba sa kwarto kagabi." Ngumiti lang ang matanda. Ay sir, matagal nang walang natutulog sa kwartong yon. Huling ginamit niya ng isang lalaking pinatay doon. Katawan lang ang nahanap. Ulo, hindi." Pagtingin niya sa CCTV screen sa gilid ng counter, nakita niya ang sarili niya sa kwarto. Natutulog pa rin. Nakangiti.